ating lahat. Mag-uumpisa na po ating gawain sa umagang ito. Yun, halos lahat po na yun, nakaupo na po. No? Sige po, tayo na po ay mag-uumpisa sa ating gawain. Pagkatapos po na handa na po ang ating sarili at pagkatapos po ng prelude ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain. Maraming salamat po. Para po sa ating call to worship, hinihiling ko po na tayo po ay magsitayo bilang respeto po sa kanyang salita. Sa Psalms 100 verse 1 to 5, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, kapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay nandito, Panginoon, upang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggo na pagkipaglaban namin at sinamahan mo kami, ingatan, at pinagpala kami sa anong gagawin, Panginoon. Kaya dalangin din namin sa umagang ito na kami ay iyong papalain, Panginoon. Ihanda mo ang bawat isa sa amin, puspusin mo na iyong banal na Espiritu, Panginoon. Gawin din, gamitin niyo rin po, Panginoon, at ihanda ang mga awit, ang mga mensahero, Panginoon, na gamitin niyo sa Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga papunta pa lang dito, Panginoon, ingatan niyo sila, Panginoon. Kayo po mag-ingat sa kanila, pati po sa mga nagaganap, Panginoon, na iba't ibang pananambahan, Panginoon, pagpalain dito, ang mga leaders, mga pastor, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, na matuto ng iyong salita, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang may taas, maparangalan, masamba, at mapasalamatan sa mga ito. Pulisan, binibigyan na namin sa iyo at sinusuko, pangunahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang samot dalangin sa maramis na pangalan ni Jesus. Alak po yung salita na. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning,
naman po ay awit na may papupurit, pagsamba. Natawag ko po ang Islam Music Team para pangunahan po tayo. Yan, good morning po sa bawat isa. Tayo po ba ay handa ng umawit sa ating Diyos? Palakpakan po natin siya. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation, tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are, we sing to you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
magsisi para po sa ating Diyos, sa kabutihan niya sa atin, sa kanyang mercy, hindi ka nagkaloob sa bawat isa. Samahan niyo po ako ng You were the word at the beginning, one with the Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, that is all destinies.
Jesus, my Savior, sweet I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judging idea, suffered and bruised in pride. Forgiveness is in descending into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. Yes, I believe that you rose again. I believe that Jesus Christ is the Lord. I believe in you. Yes, I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is the Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amen. Purihin ka ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manatiling nakatayo. Ay dala ko na po tayo sa ating responsive reading. Ako muna po munang magbabasa din sa
Sunod po kayo. Then, sa last verse po, ay sabay-sabay na po tayo. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. Yeah. But abide thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from me thou hast known the secret writings, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Sa verse 16, every scripture is inspired of God. It also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction, which it is in righteousness. Okay, sabay-sabay na po tayo dito sa last verse. And the man of God may complete, furnish, completely, every good word. Amen. Pagpalain po kayo sa kanyang salita. Ngayon po ay na-miss po natin po si Pastor, kaya to, siya po maawit natin hymn. Yan, sige po. Diba? Then ibago ako sa makakaupo na tayo as we continue singing in our hymns. So let us sing this song, Faith is the Victory. Ang nakakalam, nakasalang mga boses. Down among the hills of life, His soldiers rise. That overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner overpass His love. Our sword, the word of God. We'd rather roll the saints above with shouts of triumph drawn. By faith, the light of worlds on everything. The faith at which we are our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Third stanza. Overcomes the foe. Why pray and shall be given? Before the angels He shall know His name confessed in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will lavish all the hopes of life in Jesus' conquering name. Praise the victory, praise the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Naninibago po ako. Kasi ang awitin namin doon, may nag-organ. So, sa music, naninibago po tayo. But we can continue singing, no? Salamat sa Diyos. Ang lamig ng boses ko nito. I'd rather have Jesus. Make this a prayer. Jesus, you come into our lives. Jesus, and silver all. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be there until years than to be all the vast blue day, or the hill in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world's affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful
lay, for we have in sin's grasp way. I'd rather have Jesus than anything. His words are words to pay. He's fairer than he is all rarest moon. He's sweeter than honey from out the womb. He's all that my hunger, His spirit needs. I'd rather have Jesus and live in Him than to be the king of a vast domain, or be held in sin's grasp way. I'd rather have Jesus than anything. His words are words today. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa pag-awit, no? Nasa puso naman. Ngayon po, idadaan po tayo sa ating Thursday prayer. Yan, sa Mateo 6, verse 10-15. Ama namin ka sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaan matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Pagpakilanman. Ang lahat ko sa matalan. Amen. Ngayon po ay sa ating pastor prayer natin ang po si Pastor Jun. Para ano tayo? Jun, para ano? Tayo po ay tumayo lahat. Respeto sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, salamat po sa pag-iingat mo po sa aming lahat na iyong mga anak. Sa magdamag, Panginoon, pwedeng naging maganda o hindi aming tulog, ngunit we still give thanks, God, for your great grace, Panginoon, at pananampalataya na ipinagkakaloob sa amin. And you prepare our body, Lord, reserved for serving you, God, and Panginoon, sampahin ka sa araw na ito. Continue to bless everyone, Panginoon, sa aming panambahan ngayon. I-bless mo po ang araw na ito. And we thank you, Lord, for the strength, for the wisdom and knowledge, God, and a revelation from your word, God, the scripture. And we thank you, Lord, for our speaker today, our beloved Pastor Edgar. Panginoon, bigyan na siya ng gabay. And we thank you for the power of the Holy Spirit, God, to lead him, Panginoon. Kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Especially, ang aming pag-aaralan ngayon, it's about your word, God, the scripture. And we thank you, God, na ang salita mo, masaktan man kami o hindi, tanggapin namin ito. And we thank you, God, na ikaw po gagawa sa aming kalagitnaan. And we bless, God, bawat isa, Lord, we thank you, Lord, maging sa mga hindi makakadalo. At doon naman sa mga mahapon, ikaw po ang magpala at mag-iingat sa kanya. And again, Lord, we thank you to continue to bless El Ministry, God, ang Eric, and sa panguna po ni Sir Sidro at ni Pastor Edgar, at ang kanyang family, and also SR, headed by Lisa Ed, Panginoon, at yours truly, and to the leaders and members of SR, Lord, salamat po. Ikaw magpapala, Panginoon, sa
ministeryo ng dalawa na ito. Ikaw po ang magpapalay. Continue to bless, Panginoon. And whatever happened, God, in our nation ngayon, and Panginoon, yung buong mundo, Panginoon, because may konting kaguluhan, may kaguluhan talaga. And we thank you, God, that you are our sovereign God who led us, God, in a right way, in a right path, Lord. And we believe, God, that you are the way, God. And we thank you, Lord, na nawa ay maging maayos na ang lahat, Panginoon. And siyempre, yung kalooban mo pong masunod, hindi sa amin. Because as a sovereign God, you have a purpose, God, sa mga pangyayari. And meaning, Lord, kami binibigyan mo ng pangungusap at babala, Panginoon, sa aming pagiging hindi, minsan hindi kami nagiging ganap sa aming katungkulan bilang mga mananampalataya. Salamat po, Ama. We thank you and we bless you, O God. We exalt your name and Panginoon, we praise your name, God. In Christ Jesus' name we pray. Amen and amen. Lord, hear our prayer, O Lord. Incline thy ear to us and grant us thy peace. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ear to us and grant us thy peace. Amen. Makakapuno po tayo lahat. Yun. Ihanda na po ang ating tenga sa pakikinig. Ihanda na po ang ating puso sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Na ihatid sa atin ng ating putihing Pastor Edgar. Kumusta po? Last time kausap ko po si Pastor Jun bago kami pumunta dito. Pastor, bigyan mo naman ako ng chance na mag-speak dyan. Parang ako na nagpapaalam. Hindi. Salamat sa Panginoon na sa almost 3 months na yata na nagkasama tayo as one church. 4 months. January na start. No? Salamat sa Panginoon na nagkaisa tayo sa isang layunin. No? Ako'y lubos na nagpapasalamat dahil tayo po doon sa Cebu. I'm still adjusting there also. Dahil nga, matagal din tayo dito sa Manila. 15 years din po ako. Pag nag-preach po ako doon sa Cebu, parang nahahanap ng Tagalog. Sinasabi naman ng Bisaya, ikaw talaga, Pastor, Bisaya ka. Tapos, pagsasabihin mo kami ng Tagalog. So, ngayon, nasa Tagalog ako, pag hindi rin ako dahil 3 months, ang aking pananalita po ay na-restore talaga as Bisaya. So, sisikapin ko lang po na magsalita na maintindihan ng bawat isa. But I know that the Word of God is always learning, nagtuturo talaga sa atin. Tama po ba? So, isa sa mga mensahe ko, na natutunan ko rito, itong mensahe na ito is not really mine, but I was inspired by this teaching. I was attending one of the best seminar, one of the seminar na aking atinan last time. At ito po ay nagpapatibay sa aking pananampalataya as a pastor. And as a church also, na naghahandle din ako ng tatlong church ang hinahawakan ko ngayon. Isa dito sa Valenzuela. Kahit wala talaga ako dito, every time, naka-incline talaga kami. Naka-continuous pa rin ang aming gawain dito. Tapos, yun nga, sa Cebu, 2 church, from Lapu-Lapu City and Cebu City. When we say Lapu-Lapu City, it's from here to Quezon City. Parang, ano yan, ang layo niyan is parang ang tawag yan, Quezon City, basta Araneta. Parang gano'n ang layo niyan. So 2 hours din, mga 2 hours na travel din. So medyo challenging, but God is faithful. And meron tayong ministry na nakikita. Kung may friends tayo sa Facebook, nakikita niyo ako na palagi akong umakyat sa bundok. Dahil may ministry din tayo doon sa bundok na 2 hours walk from Sapatang hanggang doon.
So 2 oras po ang lakaran paakyat talaga. Meron tayong mini-ministryhan din doon. And this is one of the passage na nagpapatibay sa akin. I know this passage is found in 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. Alam na natin ito. Di ba? Yung mga passage nito, marami na tayong learnings patungkol sa passage na ito. But let us remind again in this passage. So hayaan niyo akong basahin ang passage muli, no, sa ating text. So 2 Timothy 3 verses 14 to 17. So yun. I'm reading from the King James Version. Sensya na ha? So, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspirations of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And on verse 17, that the man of God may be equipped, thoroughly furnished, and to all good works. May God bless His reading, the word, God's word. So, building a church on solid ground. Saan ba tayo naka-base talaga? Ano ba talaga ang basis natin, but our Christianity? Yeah? Naka-base talaga, naka-build talaga yan sa salita ng Diyos. Whatever denominations we are, like I said, ito yung simple simple example na lang. SR, International Church. Ba't nagkakaisa po tayo? Ba't hindi tayo nag-aaway? Ano ba talaga ang basis natin? Di ba? Salita ng Diyos. If we abide, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, walang dapat pag-awayan. Walang dapat pagdibatihan. No? Ito po talaga ang basis ng bawat isa sa atin. Why the church, na nag-aaway minsan? Dahil nga lang sa mga minor teachings. Kami mga pastors, lalo-lalo na sa BC Mascon, medyo may mga din tayo, iba't ibang practices. But this is not an essential part. Ang essential part sa atin is ang salita ng Diyos. It must be built on God's Word. Ito makikita natin sa salita sa 2 Timothy. So sa history nito, alam po naman natin na tinuturuan, di ba, sa mga background nito, sinasabihan ni Paul si Timothy as a young pastor na manatili. No? In-address niya talaga ito kay Timothy. A pastoral epistle na ito. Tama po ba, pastor? A pastoral epistle na sinabi ni Paul kay Timothy na ito ang dapat natin panghawakan, ang katuruan na inyong natutunan. Dapat ma-build natin ang church into the solid ground, which is the Word of God. Yan talaga ang ating basis. Dito makikita natin ang 5 principles for building Scripture saturated church ministries. Ito po ang ating tatalakayin, 5 points lang, no? Na ating tatalakayin dito. First, prioritize the authority of Scripture in the church. Ito talaga ang ating dapat unahin bilang Kristiyano. Ako, honestly, for almost 37 years na akong Christian. 1990 po ako naging believers in the Lord. But, ngayon lang talaga ako nag-grow sa salita ng Panginoon. Minsan in my younger Christianity, up and down din ang ating pinagdadaanan. Din tayo,
Dumaan din tayo sa mga pagsubok, dumaan din tayo sa mga temptations. Hindi lang dumaan, sumali pa sa temptation. Nahulog talaga sa temptation. At habang tumatagal tayo as a believers in the Lord, we must prioritize His Word. No? Sabi nga doon sa 2 Timothy 3, verse 16a, sa ibang salin, all Scripture is breathed out by God. Yeah, all Scripture. Ano yung sinasabing all Scripture? From Genesis to Revelation. Yan po talaga ang dapat nating intindihin. Ako, pag nagbabasa po ako ng Bible, in-escape ko po yung numbers. Sino nag-escape ng numbers dito? Nagbabasa kayo ng Bible, di ba? Pero, pag dumating sa numbers, nakakainit basahin, no? Yeah? Mga lahi-lahi, mga saling lahi, mahirap, basahin at tuloy-tuloy. Minsan, in-escape na lang natin, binabaliwala na lang natin. Pero, yun nga, I was reminded again in this, all Scripture, dapat ating basahin. Dapat nating alamin. Dapat natin tuklasin. Natawa si Brother Noel. No? Mahirap kasi, di ba, pangalan. Mga pangalan lang, mga iba't ibang pangalan lang sa mga Hudyo, mga saling lahi nila. So, pero sinabi doon, all Scripture. That the church must saturated, that Scripture-saturated churches have a strong adherence to Scripture authority, inspiration, and inerrancy. Dapat ito yung dapat nating panghawakan. That the Word of God is our main task to study. Yan. Hindi tayo pwedeng magbaliwala. Pag sinabi natin Christian, alam natin yung Word of God. Minsan sa Christianity natin, pag sinasabi, please open your Bible in the book of John. Bubuksan, Genesis, or dito sa Old Testament titingnan. Sino nag-experience yan? Yung mga kabataan. Diba? Pag sinasabi natin, open your Bible in the book of John, ang titingnan, yung first page, table of contents, saan ang number, pages. Tama? Na minsan, sa atin, ganun tayo. Habang tumatagal, dapat alam natin. Ako, honestly, hindi ko memorize ko yung 69. Tama ba? 69 books ba? Nasyak ka sa journal. Ha? Ilan ba? 66. 69 kasi, iba-iba yung salin eh. Sinalin ko kasi yung ibang ano eh. 66 books, diya. Alam natin kung saan nakalagay yung mga passages. Hindi naman natin memorize totally. Pag alam natin, pag sinabing Old Testament, alam mo na yung 39 Old Testament books saan na area. So, yan dapat ang buhay natin. Let's prioritize the authority of Scripture in our church. This is what we need to develop. Why we fall also? Dahil hindi natin alam yung Scripture. Quote lang sila ng verse, tapos hindi natin inaalam kung ano yung context. Tama ba, Pastor June? Salamat nga kay Pastor June dahil may mga kabataan na tayo dito sa Eric na nagtuturo. Nagtuturo na dahil sa learnings. So, we must do this. As a church, leadership decisions must be guided by Scripture, not personal preferences. Means, kahit kami mga pastor, ang aking mga sinasabi, ang aming mga sinasabi sa harapan ninyo, dapat must be in line of Scripture. Not our personal preferences. Ay, ganito kasi ako eh. Ganyan kasi siya eh. No. Ang dapat nating mabuild is yung Scripture. Kahit ano man yan, basta Scripture-based, that must be prioritized. Hindi yung word na sinasabi namin, kundi ang salita lamang ng Panginoon. Amen? Diba yan? Every decision must be guided by Scripture, not personal preferences. Second,
teaching must be anchored in the Word, not shaped by trends. Ang dami na ngayon mga trending. Ang dami pong mga teaching na trending, success. I heard this sa seminar na akin. Palagi ang ibang mga pastors, trend nila yung tithing. Mga tithing talaga in-emphasize palagi. Dapat, as a Christian, mayaman kayo. Totoo ba yan sa scripture? That Christians is rich. Makikita natin sa mga apostles, makikita natin sa mga prophets, they are a Christian who suffered. Sa biblical, sa teaching sa scripture, all Christians must suffer. Dahil nakatira tayo dito sa mundo. And as we live in this world, we encounter suffering. Yan po, minsan ang mga trending na words. Pastor, dapat ganito tayo kasi ito yung nag-decline sa generations namin ngayon eh. Dapat mahok natin. Minsan nag-a-adjust yung church para lang sumama sa trending. No! We must stand on the teaching of the scripture. Hindi tayo magbigay sa trending. Hindi tayo magbigay sa mga nangyayari sa mundo. Dapat scripture-based para magiging solid rock. Matapag. Magiging solid rock tayo. Naka-stand tayo sa matibay na bato, which is Jesus, the solid rock. Naka-stand tayo sa L. Kay God. Natawa talaga kayo, no? Pero yun talaga, di ba? Sa scripture, we must stand on God. And when we stand on God, we have a solid rock foundation. We cannot be shaken. Pag word of God ang ating tinuturo, hindi sa aking preferences lang. Ito lang gusto kong i-message kaya pasensya na. No. It must be in line with the scripture. Not in line with my thoughts. May learn sa aking sarili lang. Sa trending lang. Para sumikat tayo, ganito. No. It must be in line with the scripture. Marami po mga churches ngayon. Nag-trending nga sila, dumadami nga sila. Pero pag tinatanong ko, hindi malalim ang kanilang pananampalataya. Parang ano lang, they say Christian. Marami po ako nakikilala talaga. Nakakausap din. Christian ka. Pero yan nga, hindi malalim, mababaw lang. Pero, praise the Lord, kahit sa atin, kahit magkunti lang tayo, hindi tayo nasishaken dahil we are founded with a solid rock. Si Jesus. Nakainay tayo kay Jesus. And the church also, the ministers or the ministries must be evaluated and aligned according to biblical truth. Ito po yung dapat nating makita. Our ministries must be evaluated, aligned according to biblical truth. Masaktan ka man, matamaan ka man, accept natin. Dahil yan po ang nagpapatibay sa atin, ang salita ng Diyos. Hindi po salita, like I said, hindi po salita namin, Pastor Jun, ang magpapatibay sa inyo. Ang magpapatibay sa atin lahat, salita ng Diyos. Kahit kami mga leaders, salita ng Diyos ang magpapatibay sa amin. Hindi salita lang na natutunan namin in a sense. No, Word of God. No? Yan ang una. Prioritize the authority of Scripture. Always go back to the Scripture. Then, second, emphasize the necessity of Scripture in discipleship. Grateful po tayo, grateful po ako, honestly, sa ginawa ng SR sa ELIC. Dahil kahit wala ako, nandyan si Pastor John to disciple the leaders of our church. At yan po ang nakikita natin, emphasize the necessity of Scripture in discipleship. Sabi nga doon sa 2 Timothy 3:14 and 15, but as for you,
Continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the secret writings. Sino ang sinabihan dito? Si Timothy. Yeah? Si Timothy po ay lumaki na naka-inline ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Sa lola pa lang niya, sa lola pa lang niya na ano na si Timothy sa scripture. Na brainwash na. Third, brainwash, di ba, na ano na talaga sa scripture si Timothy. And Paul reminded Timothy again, bumalik ka doon. Ang iyong learning simula ng pagkabata hanggang ngayon dapat scripture. Let us continue learning. Like I said, all of us is learners. Habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, learners po tayo. Kami ni Pastor Jun, generation sa mga may something na may edad na, mga 80s below, wala kaming alam sa technology. Hindi kami masyadong alam sa technology. Yeah? Dapat kami din, learners kami sa mga technologies na yun, na gamitin natin yung technology. Yeah? So, we must accept the technology. Pero gamitin natin for His glory. Yeah, ang technology. Ako, sold out talaga ako sa mga ano ngayon na technologies ngayon na instant. Madali na ng ating mag-browse, di ba? Pupunta ka lang sa Google, Google pala sa Manila na ako wala ko. Sa Google, titingnan mo yung sa Google, titingnan mo yung mga questions, di ba? Makikita mo na yung sagot. Pero sa amin, noon, pupunta ka muna ng library, 3 hours, 4 hours ka muna bago mo makita talaga yung kasi i-browse mo talaga lahat ng mga pages sa books. Yeah? Pero ngayon, mga kabataan, click lang yung word, boom! Kita na kagad yung meaning. Sa amin, hirap pa. Tapos, pentel pen, Manila paper, report. Yeah? Sino nag-experience yan? Ngayon, click lang, Control P. Boom! Labas ka agad yung message, diretso na. Yeah? Katulad nito, yung clicker na. Dati, Manila paper muna. Next page. Sino nag-experience nun? Pero ganun talaga. Pero dito, emphasize this the discipleship program of the Lord. Says that discipleship begins and grows through a life rooted in the Scripture. You cannot grow as a disciple if you are not rooted with the Scripture. When you say, I'm a Christian, if you are a Christian, you must be a disciple. Dapat yan talaga ang goal natin. To be a disciple of God. Not the disciple of Pastor John, not the disciple of Pastor Edgar. No, hindi ko po disciple si Noel. Ang Panginoon po ang tumawag sa kanya. Ginamit lang ako, ginamit lang si Pastor John para sa SR, ako ginamit lang sa L para sa ministry ng Panginoon. To make disciples. Yan po ang goal ko talaga. Ngayon ay sa Cebu, meron talaga akong goal of discipleship. Nagtitrain po tayo ng mga leaders. Kasi medyo challenge po ang binigay talaga sa akin na ministries. So dapat mag-disciple po ako ng bawat isa. Kasi ang goal talaga ng L, international churches, maka-establish talaga ng mga churches din. Maka-develop ng mga churches. Kung ako lang mag-isa, mahirap. Parang lagari tayo. Lagari yung mangyayari. Maupusan din tayo ng lakas. Dapat may mga leaders tayong may i-raise. Kaya grateful tayo. Kaya medyo matagal tayo dito ngayon sa Manila dahil may sumalo sa ating gawain dahil may mga leaders din na doon sa Banawa na nagagamit. Ito yung sinasabi. So the church must in line with the discipleship. That discipleship must be word-centered, not
activity-centered. Many churches today, they are activity-centered, but not word-centered. Amen? Agree kayo nito? Di ba? Marami pong mga churches, ang daming activities. Pero pag sinasabihan mo, ikaw muna mag-lead ng prayer, Pastor, wag mo muna ako. Yeah? Maraming tumatanggi. Pero pag word-centered, pag sinabi mo, sis, ikaw mag-pray. Brother, ikaw, hindi na magtuturuan. Automatic na. Kasi word-centered. Yeah? Everyone must be a word-centered. Then, growth must be anchored in Scripture, not experience alone. No? Ang dapat, ang paglago ay naka-anchored talaga sa salita ng Diyos. Pag anchored ka sa salita ng Diyos, hindi ka mababal, hindi ka mabubuwan, hindi ka matutumba. Yeah? Maraming mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, pag dumating yung problema, ayaw nang magpatuloy. Ha? Pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, ayaw nang magsimba. Ha? Pag nakita niya yung mga kapatiran niya na inis siya, pasensya na. Pastor, ayaw ko talaga, bahala ka dyan. May mga ganong attitude sa mga kapatiran natin. Pero pag you are anchored with the Scripture, hindi ka titingin sa tao. Titingin ka sa Diyos. Kahit ano man yan, magpapatuloy ka maglilingkod sa Kanya. Yan po, our growth must be anchored in Scripture, not experience. Kasi marami talagang experience na pagdating ng pagsubok, aalis. Marami po tayong nakakilala dyan. Yeah? And every one of us as believers must be taught to know, to trust, and to live out the Word. Means believers must be taught to know, trust, and live the Word. Like Timothy. Naging successful ang ministry ni Timothy dahil sa kanyang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Hindi kay Paul. Hindi kay Pablo. Kundi sa salita ng Panginoon. If we are in line with the Scriptures, I know we have a growth. And yan po ang nakikita natin na paalala sa atin. Pangatlo, utilize the efficacy of Scripture in evangelism. 2 Timothy 3:15b, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Our learnings, when you say efficacy, it means the power or ability to change. Sino ba ang nagpapabago sa atin? Sino po? Si Pastor Jun? Or sa mga kapatiran, sa mga previous pastors natin, sino po ba? The power of the Holy Spirit, the Scripture itself. Ang Scripture po ang nagpapabago sa atin. Bakit nandito tayo? Dahil sa Scripture. Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. As we preach the Word of God, there is power to the people. Yan na po ang evangelism. Ibahagi ang salita ng Diyos. You can be able to make you wise for salvation, ang salita ng Diyos. The Scripture is the divinely appointed means by which God brings people to the knowledge of salvation. The Scripture is the divinely appointed means by which we can bring people to the knowledge of salvation. Without the preaching of the Word of God, wala talagang kaligtasan dyan. Yung testimony mo, na nag-message tayo, nag-testimony ka sa tao, tapos walang Word of God, ma-inspired lang yan, pero hindi yan magiging believer. Sasabihin, ay, ang bakit mo na pala.
Pero once you share the Word of God, it will bring salvation to humanity. Yan po talaga ang ating dapat gawin. Yung mga, as a Christian, share God's Word, not just your testimony. Honestly, the testimony can bring opening. Opening lang. Pero ang Scripture, Word of God talaga ang magpapabago sa atin. Ang salita talaga ng Diyos ang ibahagi sa tao. Yan lang talaga ang magpapabago sa atin. The church must be an evangelist, or every believer must be an evangelist or a preacher. Evangelism must be rooted in a clear presentation of Scripture, not just personal testimony. Ito yung sinasabi ko. Yeah? Then, outreach effort must prioritize the gospel messages from the Word. Kung meron tayong mga outreaches, meron tayong mga ang Word of God pa rin talaga ang ating dapat pagtuunan ng pag-aaral. The Word of God. Believers must be equipped to share and explain the gospel direct from Scripture. Yan po, utilize the Scripture, the efficacy of the power of God's Word. Ito lang ang dapat natin i-share. Nabago po ako dahil sa salita ng Diyos. Nakonvict po ako dahil sa salita ng Diyos. Ang conviction, salita ng Diyos, hindi yung ating buhay lang. Partly, honestly, nakakatulong yung buhay na bago natin. Yung nakakilala natin na ganyan ka dati, tapos nabago ka. Yeah? Makakatulong yan. Pero yung salita mismo ng Diyos ang nagpapabago talaga ng tunay. So, yan. Evangelism is effective when it's grounded in the Word of God. Ang ating ginagawa. Yan po ang gumana ng Panginoon sa atin, di ba? Bago siya umakyat sa langit. After His resurrection, last time na resurrection service kayo, after the resurrection of Jesus, pumunta sila sa Galilee, pinasabihan ng mga kababaihan na pumunta doon sa Galilee kasi doon ako magpapakita. And doon, nagpakita ang Panginoon sa mga disciples at siya ay nagsabi, yung discipleship na utos. The Great Commission. Yung Great Commission is discipleship po yan. Make disciples to all nations. Di ba? Yun po ang pinaka-main taught doon sa passage sa Matthew, making disciples. No? Yung evangelism, no? Word of God ang ating dapat i-share. Salamat sa Panginoon. And last, second to the last is organize the sufficiency of Scripture in the ministry. 2 Timothy 2:3-16 and 17. Sabi nga, all Scripture is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Organize the sufficiency of Scripture. Yan po lang ang ating basis. The Scripture is the all na makapagpaturo sa atin. Sabi nga doon sa una, profitable for teaching. Ito yung nagbibigay sa atin ng katuruan. Kung ano ang tama. For reproof. Means, dito, masasaktan ka dito eh. Yung mali mong pananaw, mali mo yung pagkakaintindi sa salita ng Diyos, mariremind ka nito, hindi, ganito ang Scripture. I-reproof ka, ituturuan ka talaga ng gusto. May nag-trending nga, di ba? Sino yung nakakapanood sa trending na yung natahimik na naman yun? Yung binanatan si Pilistine sa yung kasi ang kanyang pag-intindi sa Scripture mali.
Yung scripture talaga ang magkukurik sa atin. Yung maling pananaw natin. Kasi minsan, meron na tayong biases sa buhay natin eh. As a human, meron na tayong biases. Ito yung tama ko. Oh, tama ko yan. Pero yung mali yan sa akin. Yung mali yung pananaw na yan sa akin. Dapat, ang scripture ang magsasabing tama o mali. Hindi ako. Kasi depende sa pagpapalaki sa atin eh. Yeah? May mga pinalaki na mga bata na sa labas. Paningin ng mga nanay, pag nasa labas ka, prone ka sa may ibang nanay na prone sa sakit pag nasa labas yung mga bata. Pero sa atin, yung mga matatanda, maglaro kayo na maglaro dyan sa labas. Basta pagdating ng alas 6, pasok kayo. No? Walang problema dyan. Yan, sa kalana, ako, dumating din eh. 6 o'clock lang ako talaga pwedeng pumasok sa bahay. No? Pag hindi ako nakauwi ng 6 o'clock sa bahay, siguradong palo na ako. Walang problema, nasa labas ako hanggang alas 8 ng umaga hanggang basta alas 6 ng gabi. Nasa bahay na po ako. Walang problema doon. Kaya hindi ako prone sa sakit. Aminin, hindi ako kahit anong mga germs na tinatawag, baliwala lang sa akin yan. Kasi sanay nga yung immune system ko. Pero yung mga mayayaman, isang labas lang sa labas, isang oras lang, ang dami ng sakit. Kasi hindi sanay. Sa tingin nila, yun ang tama sa kanilang pagpapalaki. Sa tingin ng aking pananaw ko, ito din yung tama eh. Ganito ako pinalaki, kaya ito yung tama ko. Oh. Iba-iba yung natin, yung pagpapalaki natin. Yeah. Kaya, huwag natin sabihin na ako lang ang tama. Matatamaan ka sa scripture kung ikaw lang sa palaging tama. Na ang scripture ang magsasabi sa atin na ito ang tama. Hindi ako ang tama. Amen? Yeah? Yan ang scripture. Now, must be in line. We need to know the scripture. Yeah? Ministry must be built on the Word because Scripture is enough for everything the church is called to do. Kung ang church walang message, walang saysay. Kaya sinisikap ko na tapusin. Pero yan ang Scripture. Huwag tayo magreklamo sa mga preacher. Sabi nga ni Pastor Jun, mag-message daw siya pinakamahaba, 1 hour and 30 minutes. Pumikit na si Pastor John. Pero pag scripture na pinagbabasihan, huwag tayo magreklamo. Pag Word of God, no? Hayaan na natin yung Word of God. Then, ministry must be built on the Word. The church must have planning, must be grounded in biblical principles, not merely human strategies. Ministry programs must be designed according to biblical principles. And lastly, evaluation must be based on biblical soundness and not just practical. Dapat ito ang ating ginagawa sa ating mga churches. At ito po, itong learnings na ito, dahan-dahan ko po ina-apply sa church. Na nag-organize po ako. Gumagawa po ako ng mga planning based on the scripture, not based on my ideas lang. Humihingi po ako ng wisdom din sa mga kapatiran. Hindi lang ako, no. Dapat lahat kabahagi sa church. Kung meron ng idea, so kukumpay natin lahat. At yan po ang naririnig ko palagi sa SR. No? Si Pastor Jun, kaya nagsasuggest yung leaders, tapos si Pastor Jun ang nagbabase sa lahat. Tama po ba? No? Hindi lang si Pastor John ang generalize na ito ko dapat, no? Hindi gano'n. Dapat bawat isa nagtutulungan. Kasi may kasabihan, ang isa, kunti lang ang magagawa. Pag maraming utak, malaking magagawa. So tulungan lang tayo. At ako yung natutulungan ng dalawang organizations sa isang layunin to share God's Word. To be a blessing. To be, mag-grow tayo as a spiritual child of God. No? So, ito na ang panghuli. No? Recognize the centrality of Scripture.
in worship. Dapat, ito yung dapat nating palaging goal sa ating buhay. Recognize the centrality of Scripture in worship. Everything must come in Scripture. No? Ang central word talaga sa Scripture is worship, the word. Ang pinakaano natin. Dito sa amin, sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sinabi doon, preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Preach the word. Ituro natin ang salita ng Diyos. How can we teach to preach the word? We must go to the Scripture. Meditate the Scripture. Marami pong leaders. So, sinabi nga sa message kahapon na-bless na ako sa message ni Botswani sa graduation ng aking asawa kahapon. Sa example nga, yung Scripture lang. Scripture-based. Kung graduate na kayo, dapat you must dig deep on learning the Scriptures. Habang ang Scriptures talaga ang palagi natin pagtuunan ng pansin. Kahit anumang mangyari, Scripture. We must recognize the centrality of Scriptures. Worship is centered on the Word. Worship is centered on the Word. Not just on singing, not just on... Part yan sa worship. Pero ang pinaka-central natin, yung salita ng Diyos. Because in the worship, the Word of God, God speak to His people. Dito po nag-uusap ang Panginoon sa atin. Hindi yung awitin. Ang awitin is part nila yan sa emotions natin, ma-prepare tayo, mahanda tayo. Pero sa preaching of the Word, which is the center of worship, is diyan po nag-uusap ang Panginoon sa atin. Preaching must be centered on the exposition of Scripture. Dito na. Yung expository sermon, meron mga expository sermon na, may mga exegetical sermon, preaching. Ito po dapat, yung when you say expository, ilabas yung Scripture. Yung turo ng Scripture para maano natin, ma-digest natin yung nutrients. Minsan kasi sa mga emotional preaching, hindi ka talaga magulo. Habang tumatagal ka sa Christianity, parang normal na lang. Pero pag na-expose ka, na ano ka talaga sa Scripture, naintindihan mo talaga yung Scripture, mababago ka talaga. Machi-change talaga ang buhay mo na maglingkod sa Panginoon. Ma-equip ka talaga ng gusto. Pag ano mo yung totoong meaning ng Scripture. Yung may mga preachers kasi, meron na silang biases ba? Tapos kukuha lang sila ng Scripture, defend their biases. Dapat sa atin, yung Scripture mismo ang nangusap sa atin. Hindi yung isip natin lang. Kundi yung Word of God mismo. Yung context itself. Hindi yung may knowledge na ako, may napulot akong ganito, I say, effective yan sa akin. No. Ang Scripture mismo ang magiging basis talaga natin. Honestly, ngayon na talaga ako nung narinig ko ito, na-remind ko ako, Scripture talaga. Expose the Scripture. And worship service must include intentional reading and engagement with the Word. Yan po talaga ang pinaka-center. Song and liturgy must be rich in biblical truth and doctrine. Ang awitin, isa sa mga ni-remind talaga sa akin ng chairman ng L, yung head ng L, huwag ka talagang umawit ng ibang song, kundi scripture-based. Scripture-based talaga.
May mga banda ngayon na alam naman natin yan. Palagi nire-remind ni Pastor John din yan sinasabi din yan si Pastor John sa akin. Yung mga song, meron sinabi nun yung mga Beatles music. May mga ano ba, na mga songs. Yung, ang tawag nun? Hill song. Oh? Hill song. Bisaya lagi ko rin. Oh? Hill song. Hill song music. Hindi yung hill song noon, yung 90s, 80s music. Maganda yun. No doubt doon. Mga magagandang lyrics doon. Pero yung mga latest music ngayon, doctrinal, bagsak talaga. Bagsak talaga yung mga teachings ng awitin. Mga lyrics doon, bagsak talaga. So, nire-remind tayo sa mga awitin. Kaya ang ganda ng awitin doon, I believe. Yung song na I believe, it's a reminder of our faith in the Lord. So, hindi na ako mag-doubt dyan dito sa church natin, sa 2 churches natin. Hindi na ako mag-doubt dyan dahil pumipili tayo ng song. Kami, more on liturgy, mga hymnal music, mga music, and dapat inline talaga sa scripture. The health of the church is directly tied to the centrality of the word in worship. Ang kalakasan ng iglesia, naka-incline talaga sa salita ng Diyos. Hindi naka-incline sa anumang bagay. Sa Word of God. Ito po yung hamon natin. Ito po yung hamon natin dito. Let us dig deep in learning God's Word. Kaya nga sinabi ko kay Mrs. Graduate ka na, tapos mo na yung Bachelor of Theology mo. Wala pa yan saysay. Kulang pa yan. Mag-aral ka pa sa APIS. Ang APIS kasi is international biblical. International church yan. Libre po yan. Nagpapromote ako ng APIS kasi part lang kasi ako sa APIS na rin. Diyan po ako nakagraduate ng Masters of Ministry. 2 years din po, libre ang pag-aaral, online. Join na. Every year, si Bishop dito sa Open Door, si Melvin Pascual, nag-aaral na rin ng APIS. So, marami po learnings natin. Continue to be a learners of God's Word. Marami pa tayong matutuklasan sa salita ng Diyos. Marami pa tayong dapat malaman sa salita ng Diyos. Wala akong katapusan na katuruan ang salita ng Diyos. Marami pa tayong matutunan. Basta Word of God. Not my word. Not the word of the pastors. Not the word of every leaders. Meron tayong mga tinitingalan leaders. Si Pastor John, mayroong tinitingalan ng leaders. Palagi kong nakikita sa post niya, John Mac. Mga niya. David Bachman. Yung mga reformed teachers of God's Word. Marami siyang tinitingalan. Pero kung ano mga leaders na yan, dapat naka-inline sa Word of God pa rin. Kasi may mga nag-aaway din, di ba? Mga kapastoran, nag-aaway din. Kami ni Pastor, nag-aaway kami. Minsan nag-aaway kami. Naglalaban-laban kami sa pananaw. Kasi inaaway niya ako dati. Pastor, huwag ka maglaro ng chess dyan sa kanto. Palagi ka nagsusugal dyan. Nire-remind ako. Biniro ko rin si Pastor John. Kung hindi ako naglalaro ng chess, Pastor John, wala si Kuya Will at si ni Will. Kasi mga chess player din yan. Kasundo ko yan sa chess. Pero di ba? Pero nag-aaway kami sa ganun. Inintindi ko lang. Naglalait ako minsan doon pag hindi dumadaan si Pastor John. Inaanak ko yung schedule niya. Pero yun, Word of God, nothing else. The Word of God. For my conclusion, the church that is built on the Word of God will stand firm in every generation. The church that is built on the Word will stand firm in every generation. Kaya nga nag-stand ang Christianity
dahil sa salita ng Diyos. Kahit anumang pagsubok na pinagdadaanan ng Christianity ngayon, ang Word pa rin ang nagpapatibay, nagko-continue. Maraming pinapatay ng mga Kristiyano, pero bakit nananatili? Dahil pinanghawakan nila yung salita ng Diyos. Hindi nila pinanghawakan yung mga pangyayari. Kaya sa gera ngayon na nangyayari, si Pastor John, hirap na. Paano ibabudget yung allowance niya? Mataas na ang bilihin. Yung gasolina niya, baka hindi na niya gagamitin yung sasakyan. Pero nakayanan pa niya. Pero lahat tayo may mga pinagdalanan. Pero nakananatili pa rin tayo dahil sa salita ng Diyos. Kami ininisip, nasya-shock po kami. 13,000 ang aming travel papuntang Cebu. Sabi, hindi ako magbahala. Pero kailangan mo umuwi. Kailangan ko na. Doon na kasi talaga tayo na-assign sa gawain. Pero I know, kahit malayo kami ni Mrs. dito, I know magsasalit ito dahil sa salita ng Diyos. Hindi ito mawawala lang ng kusa salita ng Diyos. Kaya, anything na dapat paghawakan natin ang salita ng Diyos. Ito lang po ang ating hamon sa umaga nito. God bless us all. Let us pray. Father God, thank you so much for this simple and meaningful reminder of your word, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang aming pinapasalamatan. Sa aming paglilingkod ng Diyos, ang salita mo lang ang mangusap sa amin. Wala nang iba, O Diyos. Kaya salamat sa lahat. Salamat sa flow of worship dahil mayroong pagbabahagi ng salita. All the glory in Jesus' name. Amen. Totoo po yun, dapat tayo po muna na pala tayo, nakalign po tayo sa Panginoon at rooted po tayo sa Scripture, sa kanyang salita. Yan. Kung na-press po ba lahat? Amen! Yun. Kung na-press po tayo, ito na po yung time para tayo po mag-bless sa gawain ng Panginoon. Yan. Sabi sa 2 Corinto, chapter 9, verse 6 to 8, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Hindi po, tayo po ay mabilis sa Panginoon. Yan, sige po, ating pong ipanalangin, ating mga offering. Lord, maraming salamat po sa aming offering nito na iyong pinagkalo. Dalangin po namin po na ito po ay magawin pa sa pagpapalawag ng inyong gawain sa mga bubuksan ng ministry. Lord, pagpalain mo ang lahat, mga dirito, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, bilang po sa kanilang nagkakitaan, kundi po yung physical na pangangatawan at spiritual po. Lalo pa kami lumalang pa sa iyong salita. Ito po kami sa madalangin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Blessings flow, praising all creatures here below, praising all of the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Muli nga, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, nakitanda ko na po tayo sa ating welcome announcement. Baka ang SR, ano muna.
Thank you, Brother Noel, and salamat po sa mensahe, Pastor Edgar. Para sa announcement natin this Sunday, last Sunday po, di ba, ang in-announce natin para dun sa Vacation Bible School na gaganapin dito sa classroom natin. Mangyayari po starting tomorrow hanggang Friday dapat. Pero balik po tayo sa Monday up to Wednesday na lang po para sa mga parents ng SR. Pero yung mga things to bring, nandun pa rin po sa GC natin. Pakibasa na lang po. And then, yung graduation, original date pa rin po, April 26. Then, ayun po, reminder lang po sa mga faith promise natin. And then, later po, after natin mag-lunch, may youth fellowship para sa mga youth. And then, may leaders training pa rin po, 2 p.m. Yan lang po, thank you. Maraming salamat. Para naman sa sa ating pabulaklak na yun, Solid Rock at si Sister Yoy. Yan. Magpalain kayo ng Panginoon. Yan, sa ating prayer fellowship, Wednesday, 7 p.m. Let's unite in prayer. Ako pa rin dito hapon ito. Yan. Kaya nandito na si Pastor, ako pa rin po. Kaya punta lang po kayo. Then si class, yan. Hindi na tayo BS Zoom meeting. Kasi nandito na sila. Yan. Si Pastor Edgar ang nakapun ito. Yan. Punta lang po kayo, pag-print po kayo. Yan, sa ating financial report. Pakinggan na lang po dyan sa likod. Tapos panit naman po yan. Tayo po. Yun, sinabi na, ulitin ko na lang po. Yan. Bukas na po ito, aming LXC Learning Camp. Hanggang Merkules na lang po set po ay atin po kami sa Learning Camp din sa BC Mascon. Yan, kaya hanggang Merkules lang. Then, ayun, ang graduation day natin sa April 26, no? Yan. Mag-invite po kayo, kasama doon pala, kasama po yung mga magulang, no? Yan. Ako magsasalita dito. Yun, bago man tayo dumako sa ating closing game, may gusto po magpasalamat sa Panginoon, no? Dahil siya ay graduate na sa kanyang pinag-aaral na Bible School. Yan, sige, Teacher Ruby. Yan. Alright, magandang hapon. Umaga sa inyong lahat. Okay, maraming salamat dahil nakagraduate na po ako. It's an honor and privilege na kinukonsider ko na isang karangalan mula sa Diyos yung natanggap ko dahil ito yung pagsusumikap ko na pumasok online. Pero meron nangyari na switching. So, yung hindi dapat bigyan, sa gano'n. Kaya ko kinukonsider na yung gift ko, yung reward ko, considering that it's a gift from God. Kasi hindi ako nakasama sa switching. So, kaya tutuwa ako. It's a honor and privilege to have the medals na from the Lord talaga na kinukonsider ko. So, I would like to thank you, all of you, na nag-support sa aking pag-aaral, nagsumikap, nagtiyaga, yun, it's a wisdom from God. This is useless without, kung hindi mo ipapamuhay, di ba? Kung hanggang isip lang, so dapat pinamumuhay. Sabi nga, kung ito ay wisdom from God, kailangan pinamumuhay. Kasi kung ito ay wisdom from men, hindi mo kayang ipamuhay. Kasi from men. Kasi kaya mo na ipapamuhay ang wisdom from God because of the Holy Spirit that planted to your heart the Word. Okay, na tinuro sa iyo. So, isang karangalan na naging bahagi ang El International Church sa pagpapaaral sa akin. It's an honor. Tapos, patuloy kong i-master yung craft ko sa ministry. Mag-master ako sa office nga, sabi ni Pastor Edgar, online. So, i-master ko yung craft ko sa ministry. So, start po tayo sa ating learning camp. So, meron akong invite si Ate Enang, na-miss ko si Ate Enang, nag-chat ako lagi sa kanya. Yun, so, sama-sama tayong matuto. It's a gift from the Lord, yung sinishare ko sa mga kids.
Mamis, kung ano man ang matatanggap ng inyong mga anak sa learning camp, it's a gift from God. Daluyan lang ako ng pagpapala. It's a gift from God. Natutuwa ako pag tinuruan ko sila, masaya silang tinuturuan ko. Pero may discipline ako, Mami. Pitik sa ilong. Pitik sa ilong. Naalala ko yung mga teacher ko nung araw eh. Pitik sa ilong, pitik sa tenga. Ganun po yun. Para yung authority, yung command, may ma-establish yung habit to study. Para ma-establish yung habit to study. Bakit ako nagpapatotoo sa inyo? Kasi na papaisip ako sa Panginoon eh, Lord, bakit ako? Lagi kong sinasabi sa Panginoon. Lord, may sakit ako sa pag-iisip. Ito lang inaabot kong edukasyon. 2 years course lang inaabot kong edukasyon. Lord, di ba ako makalakad? Nahihirapan ba ako? Bakit ako, Lord? Pero, sabi ko, Jeremiah 29, Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb of mother, I called you. But the promise of the Lord, I will deliver you. I will protect you. I will be with you. Magturo ka. Magbahagi ka ng salita ng Diyos. O yan ba ang problema mo? May sakit ka sa pag-aaral? Feed your mind with the Word of God. Ako lang nakikiusap ako sa Panginoon eh. Okay, yan ba ang problema mo? 2 years course, graduate ka lang? Sige, mag-aaral ka. Ayoko na po mag-aaral eh. Sabi ni Pastor Edgar, na balik kinapit si Pastor Edgar ng Panginoon na tuloy yung pag-aaral mo. Tinuloy ko po. Sabi ko, kasi dami kong bargaining sa Panginoon eh. Tapos Lord, di pa nga ako nakakalakad ng maayos eh. Ito na naman, Lord. Hindi ko maintindihan kung anong plano ng Panginoon. Pero the very, very clear to me is walk by faith. Walk by faith. Nakakalakad, minsan nawawala, pero lagi ko naalala yung sinasabing Noel, trad ka kasi ng Diablo eh. Meron pong soul winning ang Cebu Banawa. Ito po yung nakikita kong dahilan kung bakit ito na naman, nahihirapan na naman ako maglakad. Pero hindi, kailangan natin sumunod sa Panginoon eh. Kasi pinag-uutos siya sa'yo eh. Kasi sa'yo yung burden eh. Nasa iyo yung burden. Nasa iyo yung burden. Hindi ko alam bakit sa akin ang burden. Hindi ko alam kung bakit sa akin ang burden. Pero the message is, I will deliver you. Nahihirapan kang magsalita, nahihirapan kang maglakad. I will deliver you. I will protect you. This is a promise. And I am your strength. That's a promise. That's a promise. So, huwag niyo po akong kawan. Sabi ng mami, nahihirapan ka na naman maglakad. Nahiya po. Hindi ko alam. Mami, hindi ko alam. Hirap na akong sagutin ang mga taong nagsasabi sa akin. Sabi ko, ginawa ko na lang funny. Kasi po, maagang tumanda. Hindi ka maagang matanda. Lord, ano bang dadahilan ko? Hindi ko alam. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bahala ka na sa testimony ko. Hindi ko na alam eh. Nahihirapan na ako eh. Hindi ko alam talaga eh. Bakit ito eh. Pero, I stand with the grace of God. Yung pangako ng Diyos sa Biblia, lagi kang aawi, lagi kang magbabasa, lagi kang mananalangin. Ang binigay ng Diyos sa akin, trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. So yun po yung
binigay sa akin ng Panginoon dahil gumigib up na ako, nawawalan na ako ng pag-asa dahil hindi ko alam bakit gano'n. Anyway, I'm happy dahil to trust and obey is to be happy in Jesus Christ. To trust and obey is to be happy in Jesus Christ. So, you and me, may mga pinagdadaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Tama? Baka tinawag ka, baka may nag-aalinlangan sa isip mo. Pero tandaan mo, the Lord said, I will deliver you. The Lord said, I will protect you. The Lord said, I am your strength. I am your hide. The Lord loves us. Samahan niyo po akong awitin ng give thanks. Dahil alam ko meron kayong kanya-kanyang pinagdaanan. Samahan natin awitan ang Panginoon para salamatan at pupurihan siya. Awitan natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako. Ibigay natin sa Panginoon ang papuri at pasasalamat, ano man ang pinagdadaanan natin. Ready? Give thanks with a grateful heart. Give thanks. God be the glory. Masaya po ako para sa inyong lahat. Give thanks because this King, Jesus Christ. Hallelujah. To God be the glory. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, is on. And now let the To God be the glory. All glory is in the Lord. let the poor sing higher Holy God, thank you, Lord. because of what the Lord has done for us. And now let the weak Holy God, say, so I am purihin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. let the poor sing I am rich because of what the Lord has done for us. Give Bakit hindi tayo manalangin sa Panginoon? Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon? Ibigay mo sa Panginoon ang papuri at pasalamat. Manalig tayo sa Panginoon. Because it's given, Jesus Christ is God. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich
po ang apat na simbahan ng El International Church sa ngalan ng Panginoon. Kanhulaw, Banawa, Leyte, at ang Valenzuela. Itinataas ko sa Panginoon ang apat na churches na ito ng El International Church. To God be the glory. Salamat po. Palakpakan ko na ng lakas ang Panginoon. Yun, amen. Napakabuti talaga ng Panginoon, no? Sa buhay ni Teacher Ruby at sa bawat isa sa atin. No? Ngayon ay, sige, umawit ulit tayo sa Panginoon. Iawit lang po natin ang mga pinagdadaanan. Yan. Ganawas, yan, si Pastor na. Tulitin na natin si Pastor. Continue na maglingkod tayo sa Panginoon. Happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace in the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. In the service of the King, Yan. I am happy, oh so happy. Praise the Lord. Masaya kayo? Sunshine, shadow I can see. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Third stanza. Happy in the service of the King. Are you happy? I am happy, oh So happy. I will stand forever. The King. In the service of the King. In the service of the King. And talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. And peace and joy and blessing in the service of the King. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa patuloy na grasya at biyaya sa atin, sa ating paglilingkod sa ating hari. Amen? Lahat po tayo ay naglilingkod sa ating hari. No? Dapat may kagalakan. Naglilingkod tayo na walang burden. No? Meron ng joy. No? Kahit buong araw, no? Like I said, bigay natin sa Panginoon, no? Ang paglilingkod sa Kanya na may kagalakan. No? So, sa closing, ako na po. Ayan. Salamat. Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin sa huling panalangin sa ating gawain ngayong oras ito. Muli, Panginoon, salamat sa patuloy mong biyaya, sa kagalakan na aming pagpupuri sa iyo na iyong inilaan sa amin ngayon, Diyos. Salamat sa bawat isa. Salamat, Lord God, sa mga kapatiran na kasama namin ngayon, Diyos. Ikaw ang aming pinupuri. Lord, gabayan mo kami sa buong linggo na naman na muli kami ay magpupuri sa iyo. Tulungan mo, Diyos, ang aming mga trabaho, mga gawain, mga negosyo. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng aming gagawin sa linggong ito. Lord, I pray blessings to every churches, Lord,
Lord, sa SR, salamat Lord sa patuloy na kasgalakan na nalilingkod na kasama namin, O Diyos. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-ingat din sa kay Pastor John, sa kanyang health, sa kanyang mga ginagawa, O Diyos, sa pamumuno, at kay Bishop Ed. Even Lord God, sa L International Organization, salamat din, Panginoon, sa pamumuno ng aming chairman, si Siri Gadiel Isidro. Lord, patuloy mo kaming pagpalain sa lahat ng mga ministries na aming gagawin, O Diyos, is for your glory. Lord, guide us, protect us always. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Hallelujah. Let us focus for a moment and meditate the songs. Peace is confidence above and give you peace, and give you peace, the Lord make His face to shine upon, and be gracious unto you, and be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. Isang paalala sa atin simula sa salita ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 4 verse 1-2. I charge thee in the sight of God and of Christ Jesus, who shall judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom. Preach the word, be urgent in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Hindi po sa umagang po po, ating pong paggulay-gulayan po ang narinig na mensahe mula sa Panginoon. To God be the glory. Tapos na po ating pananambahan. God bless you. Nakapa po natin ang Panginoon.
Thank you.